Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 69 na dating rebelde sumuko sa Central Luzon. Mga baril at pampasabog kumpiskado sa anti-terrorism drive. Brigada Eskwela 2025 nagsimula na. PBBM nagpaabot ng pagbati sa newly hired teachers. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas. At ilang mga kalsada sa Maynila isasara sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, umabot sa 69 na dating rebelde ang voluntaryong sumuko mula Enero 10 hanggang Hunyo 4, 2025 sa ilalim ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 3 o PRO3 laban sa armadong kilusan sa gitnang Luzon. Ayon sa PRO3, piniling magbagong buhay ng mga dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CTGs at sumailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at dito sila ay makatatanggap ng tulong sa rehabilitasyon at kabuhaya. Bukod dito, 135 pang individual ang formal na tumiwalag sa suporta sa kilusang komunista. Isinuko rin ang 108 na armas at 31 na pampasabo, malaking hakbang para mapahina ang kanilang armadong kakayahan. Binigyang diin ni Police Brigadier General Jean Fajardo na ang tagumpay na ito ay bunga ng aktibong pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na dati sentro ng panlilinlang. Aniya, bawat sumukong rebelde ay hakbang patungo sa mas mapayapang rehiyon. Nagsimula na ngayong araw, June 9, ang week-long Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan sa June 16. May temang sama-sama para sa bayang bumabasa, nilahukan ng libo-libong guro, magulang ng mga estudyante at mga volunteers ang pagsasaayos sa mga pasilidad ng paaralan. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon ng preparasyon sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Personal pang tumulong ang Pangulo sa pagkakabit ng mga pisara sa silid-aralan na kanyang sinulatan pa ng maikling mensahe para sa mga estudyante. Ayon sa Department of Education o DepEd, nasa 27 milyon na mga mag-aaral ang magbabalik ngayong school year 2025 to 2026. Samantala, kasunod nito ay nag-inspeksyon din ng Presidente sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, kung saan ito nagpaabot ng pagbati sa 200 sa 20,000 bagong hire na guro ngayong taon. Panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong ikalawang linggo ng Hunyo. Sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies, magpapataw ng dagdag na 60 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina, dagdag na 95 centavos per liter sa diesel, habang tataas din ng 30 centavos ang kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas, June 10, 6 a.m. Samantala, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga kalsadang isasara sa trapiko sa umaga ng June 12, Huwebes para bigyang daan ang paggunita sa 127th Independence Day sa Rizal Park sa Maynila. Tatagal ang road closure mula 5 a.m. hanggang 11 a.m. Inaabisuhan ng mga motorista na iwasan ang pagdaan sa lugar at dumaan sa mga alternatibong ruta. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Leon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.